Binabatikos ngayon ang isang high-end residential project na itinatayo sa gilid ng bundok sa Cebu City. Yan umano ang isa sa mga dahilan kung bakit binaha ang ilang barangay sa lungsod. Nasa frontline na balitang yan si Rainiel Pawit. Matinding bahang naminsala sa Cebu dahil sa bagyong Tino. Daan-daang libo ang nawalan ng tirahan. Mahigit 100 na rin ang nasawi sa buong lalawigan. Bukod sa palyadong flood control projects, sinisisi rin ng netizens at ng ilang Cebuano ang Darais at Monterazas. Isa itong high-end residential project sa bundok na bahagi ng mga barangay Guadalupe at Sapang Daku sa Cebu City. Inspired ang disenyo nito sa Banawe Rice Terraces. Nasa likod nito ang celebrity engineer na si Slater Young. Sabi ng isang netizen, hindi raw nagbabaha sa barangay Guadalupe. Pero mula na magsimula ang pagpapatayo ng Monterazas, bumaha na rin sa lugar. Kumalat din ang video ng pagkakalbo ng bundok kung saan tinatayo ang Monterazas. Marami tuloy ang kumwestiyon lalo na sa epekto nito sa kalikasan. Ayon kay urban planner at landscape architect Paulo Alcazaren, problematic ang Monterazas. Kailangan daw ang puno sa bundok na yon dahil hinihigop nito ang tubig ulan. Anya kung walang puno, bababa sa mga komunidad ng baha. That's problematic. That's problematic. Because you need trees there. If we don't address where the flood water or stormwater will be channeled. I mean, you can do anything so long as you address where the water will go. Noong 2023 sinabi ni Yang na mayroong tangke sa ilalim ng mismong proyekto na kokolekta sa tubig ulan. We actually designed the rice to have an irrigation system similar to those in mga farms. So this entire building will be collecting all the rainwater to a tank down below. Pero ang tanong, kaya ba nitong imbakin ang dami ng ulan na ibubuhos ng mga bagyo tulad ng bagyong Tino? So there are a lot of assumptions. One is that the drainage system below you can accept all of that water. And in a typhoon, it's a peak event. That means there's a whole lot of water that goes down in a very short time. Wala pang bagong pahayag tungkol sa isyong ito si Yang. Nagsimula ang pagpapatayo ng Monterazas noong 2007. Nabigyan din ito ng Environmental Compliance Certificate ng Environmental Management Bureau ng DENR matapos nilang masuri ang epekto ng proyekto sa kapaligiran. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.